hanapin niyo si Saldico. Oo, yun pong sa atin dito. Hagilapin niyo siya. Gawin niyo ang lahat ng kaparaanan. Kung nagawa niyo yan kay Alice Guo, hindi po ba? Kung nagawa niyo yan kay Arnie Teves, gawin niyo kay Saldico. Yung mga feelers na ganyan, palamuti na lamang yan with all due respect. Magkano ang intelligence fund ng Presidente, ng DILG, PNP, NBI, DOJ, dito kay Atong Ang, 10 million po sa mamanggagaling yung pera. Malamang po galing sa intelligence fund yan. Anyway, go ahead. Sige po, pera pa din po ng bayan yan. Hindi na humali para mahuli po yung taong yan. Para ho sa katarungan ng mga sinasabing biktima itong mga missing sabongeros na ito. Right? So itong kay Saldico, ano pong ginagawa natin? Magagalak po kami kung yan po ay maisasakay nyo pabalik ng eroplano o anumang pong sasakyan niya. O kahit mag-magic carpet siya pabalik ng Pilipinas, makabalik lang po siya na magkaalaman na po tayo. Yun lang sa atin dito. Kahit walis tingting ang sakyan yan Yes, sir. Kasi hindi namin maramdaman na parang desidido kayo sa paghahanap. Parang wala nang ginawang aksyon na after nung, nakipag-ugnayan na ba sa International Police? Okay, May sige. tugon na ba? Opo. Oo. Feelers. Correct. Meron din namang naglalagay sa muka. Pampakapal din ng muka. Ay, hindi pala, pampabanat pala ng muka. Okay, Pero easy. ito ibang feelers to. Feelers, dahil ang sinasabi nitong si DILG Secretary John Vic Remulla, ito nga daw si dating Congressman Zaldico ay parang nagpadala ng feelers na gustong makipag-usap sa kanya. Oo, meron daw siya kakilalang pare, nakakilala rin ni Zaldico at gusto daw ng dialogo ni Zaldico. Dialogue? Kay DILG Secretary. Oo. Sa Hindi pala sa kanya, sa kanya? ombudsman, sa ombudsman. Anyway, sa akin naman kasi, hindi ba? Hanapin niyo si Saldico. Oo, yun pong sa atin dito. Hagilapin niyo siya. Gawin niyo ang lahat ng kaparaanan. Kung nagawa niyo yan kay Alice Guo, hindi po ba? Kung nagawa niyo yan kay Arnie Teves, gawin niyo kay Saldico. Yung mga feelers na ganyan, palamuti na lamang yan with all due respect. Anong sinasabi ng kanyang abogado? Pero iba ang sinasabi. Naglabas po ng ang kanyang abogado po ng statement. Ang na gusto sabi, namin nga makapanayam mga kahapon nga sana, kinukuha po namin para po sa araw na ito. ang sabi po ni Attorney Roy Rondain, mga kapatid, ito po mismo ang padala niya, hindi lang sa atin, maging sa iba pang kawani po ng media. As far as I know, I am the only person authorized to speak for Representative Ko. I made no such overture. So unless they spoke with him directly, I must say that those were unauthorized feelers. So, taliwas sa sinasabi nitong si DILG Secretary John Vic Remulla. Kumbaga, kung gusto man daw nitong si Zaldico na makipag-usap, dadaan talaga lagi sa kanya at wala din daw siyang ganung ginawa. No? Wala siyang ganung aksyon na ginawa. Kasi nga, tayo pong lahat ay nag-aabang. Tayo pong lahat gusto na nga po na mapabalik na yan si Saldico dito na magkaalaman po tayo at maramdaman natin yung sinseridad ng gobyerno. So itong mga ganito mga balibalita na may feelers, para lang magkaroon din po ng feeler na informasyon. Oo. Para lang may maichika, ganon. Para Sorry lang may po. masabi. Anyway, di ba, para po sa amin dito, sige po. Tama. Gawin nyo na, magkano ang intelligence fund ng Presidente, ng DILG, PNP, NBI, DOJ, dito kay Atong Ang, 10 million po sa mamanggagaling yung pera. Malamang po galing sa intelligence fund yan. Anyway, go ahead. Sige po, pera pa din po ng bayan yan. Hindi na humali para mahuli po yung taong yan. Para ho sa katarungan ng mga sinasabing biktima itong mga missing sabongeros na ito. Right? So itong kay Saldico, ano pong ginagawa natin? Magagalak po kami kung yan po ay maisasakay nyo pabalik ng eroplano o anumang pong sasakyan niya. O kahit mag-magic carpet siya pabalik ng Pilipinas, makabalik lang po siya na magkaalaman na po tayo. Yun lang sa atin dito. Kahit walis tingting ang sakyan yan Yes, sir. Kasi hindi namin maramdaman na parang desidido kayo sa paghahanap. Parang wala nang ginawang aksyon na after nung, nakipag-ugnayan na ba sa International Police? Okay, May sige. tugon na ba? Opo. Well, mga kapatid, sorry po, muli ako po hihingi na pangunawa sa inyo kasi ang laman ngayon ng balita, lahat kayo, makinig po kayo, ang laman ng lahat ng balita, politika at
usapin po ng korupsyon at problema ng bayan. Sorry po, yan po at yan ang laman magmula po last year. Ano po hanggang ngayon, yan pa rin po at yan ang laman po ng balita. And definitely po, ito po ay bubukol sa ating pong kabuhayan at ekonomiya, itong problema po natin politikal. So today, meron pong isang maghahain po ng ng isa pang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yung una pong impeachment na i-forward na daw po sa tanggapan ni Speaker. So mamaya daw po ito mangyayari, pangalawang impeachment complaint. Yan po ay bahagi ng demokrasya, yan po ay bahagi po mga kapatid ng karapatan ng ating mga mamamayan. Yun lamang pong unang impeachment complaint, kami po ay nakailang tawag na dito po sa party list na ito. Anong kanyang pusong mamon? Anong kanyang party list? Hindi pusong mamon. Saan mo nakuha? Pusong Pinoy. Ay. Oo, pusong Pinoy party list. Ay, sorry. Pusong mamon. Nagugutom tuloy ako nagsabi ka ng mamon. Ay, sorry po. Oo, bagay yun sa Boss Max Coffee, pero pusong Pinoy. Oh. Itong pusong, ano man pong pusong ito, kung may puso man siya, panay ang tawag namin sa kanya. Hindi kami sinasagot at yung mga telepono yata, ano sabi Dimpy? Cannot be reached ng telepono, ano ba? What? No answer at all. Yung abogado, yung mismong complainant, si Andre De Jesus, nakailang tawag na rin po kami. Hindi rin po kami pinauunlakan. So kung sakasakali po, attorney, bukas po ang aming programa para makapagtanong kami sa inyo. Kasi ito lang po, sa aking karanasan, ito lang po ang tanging impeachment complainant na ayaw pong magpa-interview. Magtataka ka, mag-iisip ka, bakit? Usually po yan, pati yung endorser niyan, although karapatan nila yan, karapatan. Pero kasi nga, gusto mo nang maipaliwanag sa bayan, di ba? Kasi itong pangalawang impeachment complaint, sigurado ako papayag ang mga yan. Itong grupo ng mga kabayan. Kasi gusto nila, malawak ang informasyon para maunawaan ano ba itong mga grounds nila sa impeachment. Ano ba ang humikayat sa kanila? Ano ba ang nagbigay sa kanila ng lakas na loob na ihain ito? So definitely, gisingin mo yan, magpapa-interview yan. Kasi nga, bukas, transparent. Itong unang impeachment complaint, bakit ayaw? Bakit mailap? Diba? Parang kaya tuloy yung iba naghihinala na ito'y planted. Hindi, may ganun ng kaisipan ngayon. May mga ganung usapin May ngayon. mga ganung pagdududa. Na para bagang, parang ang dating is, anong kanta yun? Please impeach me, don't let me go. Ay, wala namang kantang ganyan. Please For release me yun. Ha? Don't love you. Please release me ang title nun. Hindi please impeach me. Iba yata yung napakinggan mo. Please Anong impeach version me. yan? Oo. Na tila baga planted, na para bang ang gusto lang nung naghain ay maproteksyonan talaga Sa loob dun ng sa isang 1 taon. year. Oo, Right? no? Kasi may ban yan di ba? So ngayon, ang tanong, sila ba'y walang sagot? Impeach me, let me stay. Hindi! Ladies and gentlemen, Mr. Ted Filon. Right, love Hindi ba? Saan ka naman nakakita na naghain ng impeachment complaint pero ayaw hong magpaliwanag? Right? Anyway, sige po. So, ang tanong lang ho natin dito, baka kasi dito magka-teknikala na baka itong unang impeachment complaint ang sabihin na deemed initiated na. Ang alam natin dyan, hindi pa yan initiated. Initiate yan kapag yan ay inihain dito po sa plenaryo at ma-refer sa Committee on Justice. Deemed initiated. So ito hong pangalawa, tama lang naman din. Kaya sila nagmamadali kasi nga para maisama na sa Lunes. Oo. Kasi pag yan po ay hindi isinama sa Monday, ang sa Makabayan Block, at ang maihahain lamang sa order of business ay itong number 1 na impeachment complaint plus mga kapatid, ito po ay ma-refer sa Committee on Justice, deemed initiated na yon. Simula na ho ng 1-year ban yun. Yan po ang ating po pakaisipin. O sige, ano ho bang ating magagawa? Bahagi po yan ng ating demokrasya, bahagi po yan ng ating pong provision ng ating saligang batas on the issue of accountability. Di po ba? Ngayon, anong say mo dito kay itong inihain naman karagdagang reklamo sa ombudsman din naman labang kay VP Sara?
May panibago na naman. Oo. Alam nyo, itong bayan na to. Hindi ba? Presidente. Tapos, naghihintay daw ng Feb 6. Kapag wala pong resolution ng Supreme Court, may maghahain ka agad ng impeachment. Saan ka naman nakakita, ha? Dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, may mga impeachment complaint. Bahagi ng demokrasya. Tama. Pero, mga kapatid, yung ingay nito sa politika, and kung ikaw yung negosyante, so anong tawag mo dito? Di ba? Political instability. Klaro. It's clear. Ang siguro ho sa mga estudyante ng economics, no? Ito ho bago itong theory. Kasi di ba may mga economic theories kung nag-aral ka ng economics 1, economics 101, 102, ganun yan sa College of Economics. So ngayon bago itong theory, di ba? The economics of wait and see. Bago yun Wait and see what's gonna happen. Abang-abang lang, kumbaga. Di ba? Tama. Oo. Parang, anyway, ay nako po. Wala na pa magandang balita. Wala akong mahanap. Gustuhin ko mang magbigay sa'yo ng magandang balita. Wala talaga akong makita. Meron daw. Ano? Meron daw madadagdag sa mga makukulong. Ay, mga oo, may nag-aabang. kasunod daw. Pagkatapos daw ni dating Senador Bong Revilla, meron na daw next. May mga ugong-ugong na ang susunod ay si... Ako, maghunos dili ka. May susunod nga. Yun ang sinasabi. Pero nailahatahala na naman yan sa ibang mga dyaryo. Nasa balita. Nasa mga balita Hindi, naman na sa yan. Kung sino yung susunod, di hulaan nyo o kaya bumili kayo ng dyaryo na mabasa nyo. Meron lang mga nagtatanong ng mga taga-Bulacan. Oo. Yung mga taga-Hagonoy at sa distrito, sinasabi, ano na nangyari kay Congressman Dads Domingo? Sa Bulacan. Sa Bulacan. Oo. Kasi yung mga proyekto na mga sinasabing may mga ghost project, hindi ko sinasabing siya ang may gawa o may kaugnayan dito, pero may mga nagtatanong, bakit daw yung kongresista doon sa mga lugar na nadiskubrihan ng mga ghost projects, ay parang walang say? Parang exempted, district mo yun Oo. Parang Oo nga. tahimik. Oo, Para accepted para siyang nasa ilalim ng baha. Oo. Hindi mo maramdaman. Wala kang marinig. Ha? Oo. Ay, hindi ko sure. Hindi naman ako parte ng kamera. Malay ko din ba? Oo. Baka hinahanap na siya ng mga taga-Bulacan. Pero malay nyo naman, sa susunod, the Blue Ribbon Committee hearing, maipatawag yung mga hinahanap nyo. I doubt it. Malabo? I'm done trying out the next best AI thing for work. Monday.com is a whole different animal. Marketing, ops, HR. Okay, ganito. Speaking of camera, alam niyo ito nung nabasa ko to, alam mo damdamin ko dito. Sana all. Yan, sana po mangyari sa atin ito. Ito lang, bago tayo mag-short break at maghatid po ng balita. Mga kapatid, sabi ko nga kahapon, di ba? Dahil po aasahan, bababa ang koleksyon ng customs, bababa ang koleksyon ng BIR, ang laki ng ating budget, so ang remedyo, utang. So lalaki ang utang. Ano ang remedyo po pag sobrang laki ng utang? Alam namang utang ka lang ng utang. So dapat may cost-cutting measures. Pag sobrang ng utang mo, sobrang na gastos mo, ikaw na lang sa pamilya mo, magtitipid ka, di ba? Magbabawas ka ng gastos. Magbabawas ka ng mga kumbaga. Unnecessary. Hindi lang unnecessary. Magbabawas ka kung maaari ng pwede mong bawasan nang sa ganon magkaroon kayo ng savings. ng pagtitipid. Oo. Opo, para ka hindi mabaon sa utang at maramdaman din in this case mo ng bayan na may malasakit ang gobyerno. Alam nyo doon sa bayan mo? Saan? Sa Colombia. Diba? Ano Ito, meron sa Colombia? Sa Colombia, pareho po ang ating system of government. Practically, pareho. No? Presidential, pero yung kanilang vice, parang sa America ticket. 4 years po ang term nila doon. Presidente, vice, and then bicameral. Same po halos no? Sa Colombia. Alam nyo doon ang ginawa nila? Nagkaroon ng direktiba na lahat ng kanilang mambabatas bawasan ng 30% ang sweldo. Bilang bahagi po ng kanilang kanila pong austerity measure.
So doon sa kanila, mas maliit ang sweldo. Sa atin po kasi, narinig po ninyo, di ba, kung magkano ang swelduhan sa Congress ngayon. Doon sa kanila po, more or less $13,000 a month. So 800,000 pesos. More or less yan ang sweldo. Babawasan ng 30%. Lahat ng mga senador at mga miyembro ng kanila pong kongreso. Bilang bahagi, kumbaga, para daw humaramdaman ng taong bayan. Kasi nga, yung demonstrasyon paparating na, naghihirap ang maraming mga manggagawa, 32 times yung minimum wage earner, ang laki ng sweldo ng kanila pong mga opisyal sa gobyerno. Magbabawas sila ng sweldo para ipakita daw po na nagmamalasakit sila at mabawasan po yung kakulangan sa pera. Kita mo yan? Oo nga, from 13,000 magiging 9,400 US Kita mo, dollars Aaron? na lang daw. Kahit na po ano pang sinasabi tungkol sa bansang Colombia na yan, pero doon ngayon, yun ang kanilang ginagawa. The pampered legislators, hindi lang pala dito sa Pilipinas. Sa atin. Ha? Tahimik tayo Oo. Dito. Hindi ba? Ang lalaki na nga ng sweldo, nakaw pa ng nakaw. So ano ba Okay. yan? Tatakaw nyo? Sana all na lang. Magnanakaw? Hindi! Ay, sorry! Sana all binabawasan ng sweldo. Hindi, Di ba meron nga din mga okay, members sige. ngayon na hindi Alright, pumapasok tama pero na. sumusweldo. Nangangako kasi ako nung... Alin? Ng kapayapaan at unity. Kahinahunan. Sige po. Kahinahunan. Okay, mga... Abangan. Alas 6:34. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam